Nanalangin siya sa Panginoon. Ang pagkakasabi nga niya, O Panginoon kong Diyos, sa iyo nanganganlong ako. Iligtas mo ako sa lahat na nagsisihabo sa akin at palayain mo ako. Diba? So narito, makikita natin yung tiwala ni David sa ating Diyos. Na alam ni David na kahit nasa panganib yung kanyang buhay, sa kabila ng napakaraming naghahangad na talunin o pabagsakin siya, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang ganda nga nung sinabi niya, iligtas mo ako at palayain mo ako. Di ba ganoon din naman tayo kapag tayo ay marami tayong problema, pakiramdam natin is parang tayong nakakulong doon sa problema. Pero ang Diyos kaya tayong palayain, kaya tayong bigyan ng pagkakita. Kung titignan din natin dito, sa verse 2 sabi niya, inihalin tulad ni David yung kanyang mga kalaban sa isang leon. Ang leon, kapag ba meron siyang kalaban o meron siyang gustong kainin, nagtitira ba? Hindi. Nilururay-luray. Pinahipira-piraso ng leon yung kanyang kalaban. Ganun yung gusto nilang gawin kay David. Pira-pirasuin siya na siya ay patayin. Siya ay lipuli. Pero gaya ng sabi natin, hindi mawala yung pagtitiwala ni David sa ating Diyos. Tumawag siya sa Diyos. Kaya lang sa kanyang pagtawag sa Diyos, makikita natin verse 3 hanggang sa mga sumusunod, meron palang tinatawag na requirements kapag tayo nananalangin at tumatawag sa Diyos. Kaning requirement? Sabi na rito sa verse 3, O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may kasamahan sa aking mga kamay, kung ako'y gumanti ng kasamahan sa Kanya na may kapayapaan sa akin, o aking pinawalan siya na walang anumang kadahilanan ay naging aking kaaway, habulin ng kaaway ang aking kaluluwa at abutan. Oo, yapakan niya ang aking kaluluwa sa lupa at ilagay ang aking kaluwalhatian sa kalubog. Anong requirement? Yung requirement dito, bago tayo tumawag sa Panginoon, sabi ni David bago siya tumawag sa Panginoon, tinignan niya muna kung meron siyang kasalanan doon sa mga umahabol sa kanya o wala. Kung meron siyang ginawang mali o wala. Kasi nga sabi niya, kung siya'y nakagawa ng mali, sabi niya, kung ginawa ko ito, kung may kasamaan sa aking mga kamay, anong gagawin sa kanya? Kung sabi niya, habulin ng kaaway ang aking kaluluwa at abutan, o yapakan niya ang aking kaluluwa sa lupa at ilagay ang aking kaluwalhatian sa alabok. Sabi niya, humihingi siya ng kaligtasan sa Diyos. Pero sa kabila nun, tinatanggap niya rin, pero kung may kasalanan ako, matatanggap kung hindi mo ako ililigtas, matatanggap ko na ako'y talagang gapin ng aking mga kaaway. Ganun din tayo. Sa ating pagtawag sa Diyos, tingnan muna natin yung sarili natin. Baka naman humihingi tayo ng tulong sa Diyos, tumatawag tayo sa Diyos, pero may ginagawa naman tayo masama. Sa ganung pagkakataon, alam ni David na kapag siya may ginagawang masama, hindi siya ililigtas ng Diyos, bagkus, aayaan ng Diyos na kamting niya yung kanyang kapusahan. Kaya ganoon din tayo, bago tayo tumawag sa Diyos, i-acknowledge muna natin o kilalanin muna natin yung sarili natin kung meron tayong nagawang kasalanan o wala. Di ba? Sa verse 6, sabi niya, ikaw ay bumangon ng Panginoon sa iyong galit, magpakataas ka laban sa puot ng aking mga kaaway, at gumising ka dahil sa akin. Ikaw ay nag-utos ng kahatulan, at ligirin ka ng kapisanan ng mga bayan sa palibot, at sila'y pihitan mong nasa mataas ka. So dito, nakita niya, pagkatapos siyang sinabi na, kung meron akong kasalanan, hayaan mong lipulin ako ng aking mga kaaway. Pero pag wala, paano pag wala siyang kasalanan? Paano kapag matuwid naman itong si David? Ano ang gagawin ng Diyos? Ang kahilingan niya sa Diyos, magbangon ng Panginoon, pagkatapos magpakataas sa laban ng mga kaaway, and then ipagiganti siya. Diba? Sabi niya, at gumising ka dahil sa akin, ikaw ay nag-utos ng kahatulan, at ligirin ka ng kapisanan ng mga bayan sa palibot, at sila'y pihitan mong nasa mataas ka.
ang Panginooy nangangasiwa ng kahatulan sa mga bayan, yung hatulan o Panginoon ayon sa aking katwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. So dito sabi ni David, pero alam ko na wala akong kasalanan, Panginoon. Matuwid akong naglilingkod sa iyo. At dahil sa matuwid siyang naglilingkod, ang sabi niya, hatulan mo ko ayon sa aking katwiran. Ito naman ang kagandahan kung alam natin na malinis yung ating kalooban. Diba? Kung alam natin na tayo gumagawa ng tama, hindi tayo gumagawa ng mali, meron tayong karapatan na mag-demand sa Diyos. Nasabi niya ni David na, hatulan mo ko ayon sa aking katwiran, ayon sa tama ko ginawa. Kaya alam ni David na sa mga panong ito, wala naman siya ginagawang mali sa Diyos eh. Matuwid siya na naglilingkod sa Diyos, kaya nga malakas kung loob na sabihin niya na hatulan mo ako, Panginoon, ayon sa aking katwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. Tapat siyang naglilingkod sa Diyos. So tingnan natin importante sa Diyos na tayo ay matuwid. At importante rin sa Diyos lalo na tayo matapat na naglilingkod sa Kanya. Dahil merong mga taong nagpapakita na parang naglilingkod. Tama mali. Parang naglilingkod, kaya lang hindi matuwid. Dahil hindi yung kautusan o hindi yung aral ng Diyos ang kanilang itinuturo. Hindi matapat. Hindi matapat dahil hindi ang Panginoon ang nais nila na may angat, kundi ang nais nilang may angat ay yung kanilang mga sarili. Meron ganon? Meron. Dahil nakakalungkot aminin, nakakalungkot tanggapin, sa larangan ng pangangaral, marami ang nag-iisip na kapag sila'y umawag ng Biblia, sila'y nangaral, yayaman sila. Nagpapakayaman sila, nagamit ang salita ng Diyos. Hindi rin yung katwiran na nais ng Diyos, hindi rin yung katapatan na nais ng Diyos. Tayo po'y tatago sa harapan, mga ngaral, ipapangaral natin ang kaharian ng Diyos para lumaganap ang kaligtasan sa ibabaw ng mundo. Yun yung dito na ninanais ni David na sinasabi niya na hatulan siya ng Diyos ayon sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat na nasa kanya. Sa verse 10 o verse 9, ito ang gagawin naman ng Diyos sa mga gumagawa ng masama. Pansinin niyo po ito Sabi niya, o wakasan ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid, sapagkat sinubok ng matuwid na Diyos ang mga pag-iisip at ang mga puso. Sabi niya, wakasan ang kasamaan ng masama. So sabi ko nga kanina sa inyo, itong si David, dahil sa siya'y gumagawa ng matuwid sa Diyos, meron siyang kaya niyang mag-demand sa Diyos. Ayon nga sa Biblia, si David ay ang tao na malapit sa puso ng Diyos. Ganun din naman tayo mga kapatid po. Halimbawa, meron tayong best friend. Kapag malapit sa atin yung best friend natin, kahit anong gusto nating sabihin sa kanya, nasasabi natin. Usually, dahil best friend nga tayo, parang magkadikit yung bituka, ginagawa natin yung gusto ng kaibigan natin, hindi tayo gumagawa ng mali sa kanya, kaya kaya natin sabihin, ay, dapat kita ginagawa ng mali, ito naman ang pwede sa akin. Parang gano'n, di ba? Gano'n din si David. Siya'y kaibigan ng Diyos, ginagawa niya yung katwiran ng Diyos, sinusunod niya yung Diyos, kaya ngayon, siya naman ang may gana naman na humiling sa Diyos. Dahil matuwid ako naglilingkod sa'yo, hindi ako gumagawa ng mali sa'yo, ito naman ang hiling ko. Wakasan mo na yung kasamaan ng mga masasama. Di ba tayo rin ng mga Kristiyano, minsan naiisip din natin yun. Minsan sa panalangin natin, sa panalangin ko, minsan nasabi ko, Panginoon, nakakapagod na rin na makipaglaban sa mga masasama. Bakit hindi mo wakasan na lang yung kasamaan ng mga masasama? Hindi natin nila sinasabi na patayin niyo yung mga masasama. May paraan ng Diyos kung paano wakasan yung mga masasama. Pero sa mga napag-aralan natin, ilan sa mga example ng Diyos sa Genesis chapter 6, kung paano nagbigay ang Diyos ng isang malawakang pagbahad na nilipon na lahat ng masama.
Sa Genesis chapter 11 naman, itong mga masasama, nilalais nilang maabot yung kaharian ng Diyos sa langit. So ang kanilang naisip, pagpatayo ng napakalaking tore. Para maabot natin yung pinalalagyan ng Diyos at tayo maging kaparehas ng Diyos. Bakit ba nais nilang maabot yung Diyos? Dahil gusto nilang isipin na meron silang kakayanan na kaparehas ng sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos para maparusahan sila? Nung naipatayo na nila yung tore, nung tumataas na ang ginawa ng Diyos para malaman nila na hindi nila ako katapat o hindi nila ako kaparehas ang nangyari. Iba-iba ng liga yung mga tao. At sila'y nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya hindi na ipatuloy yung pagpapatayo na. Marami pang mga pagkakataon na kung saan na ipakita ng Diyos kung paano niya winawakasan yung kasamaan ng masama. Pero sabi ni David, ngunit itatag mo ang matuwid. Itatag. Ibig sabihin, pagtibayin mo pa yung matuwid. Huwag mong hayaan yung gumagawa ng matuwid. Ito po yung tandaan natin mga kapatid. May mga pagkakataon na akala natin unfair yung buhay. Isip natin bakit yung mga mayayaman, yung mga gumagawa ng masasama, parang sila pa yung mas binibindisyonan. Nasa kanila yung mga pera, nasa kanila yung karamihan. Pero kahit sabi nga ng Biblia, darating ang panahon, wawakasan sila ng Diyos. Tayo na mahihirap, tayo na nagsasakripiso, akala natin unfair. Pero sabi nga dito sa Biblia, kapag tayo matuwid, itatatag tayo ng Diyos. Di ba? Sabi ng Biblia rin merong nauuli na siyang nauuna, meron din namang nauuna na nauuli. Maaaring nauuli tayo ngayon, pero kung tayo matuwid na maglilingkod sa Diyos, darating ang panahon, itatatag niya tayo. At ang pinakamaganda sa sinabi ni David dito, sa verse 9, sapagkat sinubok ng matuwid na Diyos ang mga pag-iisip at ang mga puso. So saan nakatingin ng Diyos? Sa kayawanan po natin? Sa nagagawa po natin? Minsan kasi kala natin, pag mayaman, pag matalino, kapag maraming nagagawa, sila yung nagibindisyonan. Sila yung nakikita ng Diyos. Sa tao, ganun. Kung sino yung mayaman, kung sino yung sikat, yung nakikita natin. Pero ang Diyos hindi. Ang sabi rito, yung Diyos na matuwid, anong sinusubok niya? Yung pag-iisip natin, sa ating puso. So, tingnan po natin yung iisip natin. Tayo ba'y naglilingkod ng tunay sa Diyos? Yung puso ba natin nasa paglilingkod talaga sa Diyos? Kaya minsan kapag nagkakaipon-ipon kami ng mga ministro, sinasabi namin, merong dalawang klase ng ministro. Diba? Yung ministro na ninanais ng Diyos, yung original na pag sinabing minister, maglilingkod. Tagapaglingkod sa mga tao. Yung trabaho ng ministro na yun, mangaral at paglingkuran yung kanyang mga tinuturuan upang sa ganun yung mga tinuturuan maintindihan nila kung ano yung salita ng Diyos. Ang pangalawang klase ng ministro. Yung tawag namin minister. Manistro. Anong manistro? Kaya nangangaral dahil sa pera. Nasa isip nila, kapag sila'y pumayo, kapag sila'y nangaral, magkakamal sila ng maraming salapi. Kapag gano'n ang nasa isip at nasa puso ng isang mangangaral, tatanggapin mo sa Diyos. Para sa Diyos hindi siya matuwid. Para sa Diyos siya'y masama. Kaya nga tama yung sabi dito ni David, na ang Diyos na matuwid, sinusubok niya ang pag-iisip at ang puso. Sa verse 10, ang aking kalasag ay sa Diyos na nagdiligtas ng matuwid sa puso. So sabi nga natin kanina, itong si David, marami siyang kinakaharap na problema. Maraming nagnanais na siya ay pabagsakin. Nagnanais na patayin siya. Pero ang sabi niya, ang aking kalasag ay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid na puso. Meron siyang tiwala sa Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Bakit alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos? Bakit alam niya na puprotektahan sa Diyos? Dahil meron siyang matuwid na puso.
So hanggat tayo meron matuwid na puso, alam din natin lahat na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Dahil ang Diyos na ay matuwid na hukom na ang kanyang pinarurusahan ay yun lamang gumagawa ng sama. Pero yung gumagawa ng matuwid para sa Diyos, pinuprotektahan ng Diyos. So first of all, sabi niya rito, kung ang tao ay hindi magbalik loob, kung ang tao ay patuloy na gagawa ng kasalanan, sabi niya, kanyang iahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. Inihanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan, kanyang pinapagningas ang kanyang mga pana. So sabi niya, kapag hindi magbago ang tao, kapag hindi magbalik loob sa Diyos ang tao, kapag patuloy siyang gumawa ng masama, anong ginagawa ng Diyos? Hinahasa niya yung kanyang tabak. Saka magsasaka. Anong ginagawa niyo kapag hinahasa ninyo yung tabak ninyo? Halimbawa, noong unang panahon, hindi pa uso yung liquor. Diba meron tayong karet? Karet. Diba? Anong ibig sabihin pag hinahasa nila yung karet? Gagamitin nyo hindi. Siguro may kama tayo sa utak kung hinasa mo yung karet, pagkatapos ng hinasa, itatabi mo na lang. Kadalasan, kapag hinasa natin ng isang tortilyo, yung karet, ibig sabihin gagamitin na natin. Ang point dito, sa mga masasama, sa mga gumagawa ng kasalanan, laging nakahanda yung tapak ng Diyos. Ibig sabihin, nakahanda yung pag-uubog ng Diyos. At sinasabi pa niya dito, nakaakma na, nakatutok na yung kanyang pana. So kapag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi alam ng mga kasalanan ito eh. Ang alam ng mga kasalanan, dahil sila na bless, marami silang pera, marami nga yung kanilang buhay, enjoy lang. Pero hindi nila alam na habang gumagawa tayo ng mali, habang gumagawa tayo ng kasalanan, nakatutok na yung pana ng Diyos sa atin. Nagarating yung time, bibitawan ng Diyos yun, at ibibigay niya yung pag-uupong sa atin. Darating yung time, kapag sumobra na yung kasamaan ng tao sa ibabaw ng mundo, kapag sumobra na yung maling ginagawa natin, ibabagsak ng Diyos yung kanyang pagpupong. Tama bumalik. Hindi ko meron tayo nakikita ng mga tao, akala natin hindi makalabit. Akala natin untouchable, napakayaman, napakasikat. Pero bigla na lang bumabagsak. Bigla na lang nawawala. Bigla na lang natatapos yung kanilang kasama. Dahil po nakahanda lagi ang pagpupong ng Diyos sa kanya. Kaya ako nung gagawin po natin, sabi niya rito, kung tayo gumagawa ng kasalanan, tayo magbago. Tayo manumbalik sa Diyos. Sa verse 14, narito siya'y nagdaramdam ng kasamaan, o siya'y naglilihi ng kasamaan, at nanganganak ng kabulaanan. Siya'y gumawa ng balon at inukay at nahulog sa hukay na kanyang ginawa. Ang kanyang gawang masama ay magbabalik sa kanyang sariling ulo at ang kanyang pangdadahas ay babagsak naman sa kanyang sariling tungkulan. Ito naman ang isa sa mga matututunan natin. Di ba maraming nagnanais na pabagsakin si David? Nagnanais na patayin si David. So madaling salita, maraming nagnanais na gumawa ng masama kay David. Pero anong sabi ni David dito? Sa kanyang pagtawag sa Diyos, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang pananalig sa Diyos, naunawaan ni David na anumang kasamaan na ginagawa ng masama, babalik din sa kanya. Diba sabi niya, nag-ukay siya ng sarili niyang ukay. Diba? Ito yung sabi niyo, siya'y gumawa ng balon at inukay at nahulog sa ukay na kanyang ginawa. So, hindi sabihin, gagawa niya ako ng masama, pero babalik sa kanyang kasamaan. Sabi nga niya, siya'y, sa verse 16, ang kanyang gawang masama ay magbabalik sa kanyang sariling ulo at ang kanyang pangdadahas ay babagsak sa kanyang sariling bunbunan. Alam ni David, wala akong gagawin. Mananalig lang ako sa iyo, Panginoon. Mananatili akong matuwid. Dahil ikaw yung aking depensa,
Ikaw yung true protector sa akin, na anumang mali o kasamaan ginagawa ng masama sa akin, ibabalik mo sa kanila. Ganun po ang Diyos, mga kapatid. Anumang problema ang kinakaharap natin, anumang kasamaang ginagawa sa atin, habang tayo nananalig at nagtitiwala sa Diyos, Diyos ang bahalang magbalik ang kasamaan sa mga gumagawa ng mga. Kaya nga sa verse 17 sa panghuli, sabi ni David, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taas. Magpapasalamat ako sa Diyos ayon sa kanyang katwiran. Bakit? Dahil alam ni David, kahanggang siya'y nananatiling matuwid, may reward siya sa Diyos. Hindi gaya dito sa ibabaw ng mundo na kung sino yung may pera, sino yung pinuprotektahan. Kapag mahirap, hindi pinuprotektahan, pinapabayaan. Diba ba? Kaya maraming nakukulong ng mga mahirap. Pero kapag mayaman ka, kahit ikaw na yung gumawa ng mali, may pera ka, makakalayas ka, makakalaya ka. Ganun ang hukom sa ibabaw ng mundo. Pero dito, yung hukom na matuwid, yung Diyos natin, sabi niya, siya'y merong katwiran. Kapag ikaw ay gumawa ng masama, parurusahan ka. Pero kapag ikaw ay gumawa ng matuwid, protektahan ka ng Diyos. Kaya panatag si David. Kaya sa tumawag sa Diyos. Dahil alam niyang ang Diyos, hindi siya pababayaan, alam niyang patuloy siya kaalagaan ng Diyos. Ganun din po tayo. Huwag tayo mawala ng tiwala sa Diyos dahil aalagaan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Pro-protecta niya tayo, hindi na tayo mababayaan. At dahil doon, tularan natin sabi ni David na at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon sa kataas-taas. Kaya tayo maawit ng papuri, kaya tayo naglilingkod sa Diyos, kaya tayo sumasamba sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo pinapasok. Gaya ng ginawa niya kay David, yun din po ang gagawin niya sa atin. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Pinabalik ko sa Brother Jay.